Hi guys! Welcome back at magandang araw sa inyo. Pero bago tayo magsimula sa gantong video na kung saan meron kang matututunan at kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe at i-hit ang notification bell button para lagi kang updated sa mga i-upload kong video. And dito sa video na ito ay ating pag-uusapan, mga kaamigo, ang 10 bulkan na pinakadelikado sa buong mundo. At iuna na nga natin dyan ang Mount Vesuvius ng bansang Italy. Dahil ang bulkang ito ay may taas na 4,203 talampakan at 1,281 meters at may isang kalahating bilog na taluktok na tinatawag ng Mount Somma na tumataas na 3,714 talampakan. Sumikat ito sa buong mundo dahil sa napakalaking mapanirang pagsabog nito sa AD 79 na matatagpuan sa Naples, Italy. At noong Agosto 24, 1979, ang mga tao ng Pompeii ay binalabog ng isang napakalaking pagsabog. At naganap ito tanghaling tapat ng alas 3. Sumabog ang Mount Vesuvius na nagbuga ng abo ng bulkan at ang ulap ay punong-puno ng usok na nagmistulang shadow. At ang mapaminsalang pagsabog ng naturang bulkan ay tumagal ng 18 hours at pumatay ng tinatayang 16,000 katao na napakaraming buhay ang nawala kung iisipin. Dahil ayon sa nakasaksi na si Pliny ay tinatayang milyang hektarya ng lupa ang napinsala at maraming ari-arian ang nawala at mga alagang hayop na nasawi. Nananatili itong aktibong bulkan at napakaraming eksperto ang nagsasabi na maaari daw itong sumabog balang araw. At ang pangalawa sa listahan ay ang Mount St. Helens na pinangalanan ng English navigator na si George Vancouver na kinuha sa isang British ambassador. Ang bulkang ito ay matatagpuan sa bansang North America. Ito nga daw ay inactive mula pa noong 1857, ngunit ilang taon lang ang lumipas nang naganap ang pagsabog ng singaw na nagpaliwanag mula sa pag-alis ng magma sa loob ng bulkan ay nagdulot ng malawak ng piko at paglaki ng isang nakaumbok sa hilagang tabla sa rurok. At noong umaga nga ng Mayo 18, isang lindol ang naganap na may lakas ng 5.1 magnitude. At sa sukat ng Richter ay nagdulot ng napakalaking pagguho ng lupa sa mukha ng bundok sa Hilaga. Ang Hilaga nga ng dalisdis ay nahulog sa isang avalanche na sinundan at naabutan naman ng paghampas ng hangin na nagdala ng isang bilis ng ulap at ng sobrang pag-init ng mga abo at bato palabas. Ng mga 15 milya na 25 kilometers mula sa tuloktok ng bulkan, ang pagsabog nga ay umabot sa temperatura na 660 degrees Celsius Fahrenheit, 350 degrees naman at ang bilis na 30 milya at 500 kilometers bawat oras. Ang avalanche at lateral blast kung saan sinundan ng mga mudflow at mga pagbaha na nagpalubog sa mga lambak sa paligid ng bundok St. Helens. May kita sa malalim na layer ng putik at mga labi ng mga hayop na nasawi hanggang sa 17 milya and 27 kilometers ang layo mula sa bulkan. Samantala, kasabay ng pagsabog nito sa isa pang patayong pagsabog ng gas at abo, ang bumuo ng isang haligi na may milya at may taas na 26 kilometers na gumawa ng abo ay bumagsak hanggang silangan, habang ang gitnang montana ay naganap na naging kadiliman sa Spokane, Washington. Mga 250 milya ang layo at 460 kilometers naman ang layo mula sa hilagang silangan ng lambak ng ilog. Sa paligid ng bundok St. Helens, makikita sa malalim na layer ng putik at mga labi. At ang pangatlo ay ang The Greatest Mount Krakatoa na matatagpuan sa bansang Indonesia. At ang bulkang ito ay sumikat sa buong mundo at binansagang the most quiet volcano dahil ang bulkang ito ay bigla na lang umuusok sa di inaasahang oras. At madalas itong naglalabas paunti-unti ng magma daliwas sa mga nauna nating binanggit. Ang bulkang ito nga
ay namamalagi sa tagpo ng plate na taktiko ng Indian at Australian sa bahagi ng Europa. Makikita dito ang isang zone ng mataas na bulkan at seismic. At active ito sa loob ng nakaraang milyong taon na kono ng bundok na binubuo ng daloy na bato ng bulkan na pumapalit sa mga layer ng cinder sa abo. Mula sa base nito ay 1,000 talampakan ng taas at ang 300 meters naman ang lawak nito, at sa ibaba ng antas ng dagat ang kono na inaasahang 6,000 talampakan at 1,800 na metro naman ang lawak. Kung ating iisipin ay may taas, ibaba ng dagat kaysa sa base nito. Ang hinalangan nila na posibleng noong AD 416 ay nawasak ito sa sobrang lakas ng pagsabog at nahulog ang mga maliliit na isla na dahilan upang mabuo ang tatlong bagong kono na nagsasama sa iisang isla na naging mistulang korona ng hari. Ang sabi naman ng Volcanology and Geological Disaster na ang bulkang ito ay palihim na nag-e-erupt at nagaganap nga daw ito once in a month sa loob ng 12 segundo kada buwan. At ang pang-apat nga natin ay ang Mount Saurajima. Ito rin ay kilala sa buong mundo bilang isang aktibong bulkan sa kasalukuyan. Ito nga ay matatagpuan sa lawa ng Kagoshima at tinatayang 7,000 populasyon ang nakatira sa naturang lugar. Ngunit kung ating babanggitin ang unang naitala na pagsabog ng Saurajima ay noong 708 at ang bulkan sa Japan ay pare-parehong naging aktibo at ito ay naglalabas ng ashfall 143 times a year, ay binubuo ng 100 magma kada taon at halos lahat ng tao na naninirahan doon ay naapektuhan. Kung kaya naman ay gumagamit sila ng mga payong upang maprotektahan ang kanilang balat at mga suot na damit. Ang paraan naman ng ilang mga taong naapektuhan ay babiyahe at lilikas papuntang pangpang ng Kagoshima upang lumikas, at magpasa hanggang ngayon ay nananatili itong aktibong bulkan. Matapos nga ng pag-aalboroto ng bulkang ito ay dinagsa ng libu-libong tao na nagmistulang tourist spot. Ang panglima sa listahan na babanggitin ko ay ang pinaka-popular na pagdating sa atin, at siguro alam nyo na ang bulkang ito dahil hindi lang dito sa Pilipinas ito sikat kundi pati na rin sa buong mundo, ay walang iba kundi ang Mount Mayon Volcano ng Pilipinas na matatagpuan sa probinsya ng Bicol, Albay. Di nangalingit sa ating kaalaman na ang bulkang ito ay patuloy na nag-e-erupt. Nang nakaraang taon nga lang nang ito'y binalita na pumutok na naman. At makikita nga sa history na 47 times na nga itong sumabog sa loob ng 500 years. At ayon sa historical observations na ang pinakauna nitong pagsabog ay ang taong 16th century pa, at tumagal ito ng 6 na araw. Pero ang pinaka-brutal nga na pagsabog nito ay ang taong 1814 na kumitil ng 12,000 na katao. At gaya nga ng mga nauna nating naikwento, libu-libong mga alagang hayop din ang mga nasawi, at ang mga lupain ay nawasak at nasira dahil sa pag-aalboroto ng bulkan. At ng taong 2018 nga lang naganap ang huli nitong pagsabog, at tinatayang libu-libong tao naman ang naapektuhan ng krisis sa naturang lugar. At halos lahat nga ng evacuation center doon ay binuksan dahil sa napakadami nga ng tao ang naapektuhan ng pag-aalboroto ng bulkan. At gumastos nga din ang gobyerno at naglabas ng bilyon-bilyong pondo at tulong mula naman sa ibang bansa upang maipamahagi sa naapektuhan ng pagsabog ng bulkan. At ito na nga siguro ang most top 1 active volcano ng bansang Pilipinas, at nananatili itong pinaka-delikadong bulkan sa buong mundo. Kayo mga kaamigo, meron ba kayong kwento na kamamangha? I-comment lang yan sa ibaba at gagawan ko yan ng video. At kung nagustuhan nyo ang gantong klase ng video ay huwag kalimutang mag-like at dislike naman kung di nyo nagustuhan. And yun lamang, ako po ang inyong lingkod, Munting Aral. Maraming salamat, hanggang sa muli.